Hi! Hello! Kumusta po kayong lahat? It's been a long time na hindi na rin pa tayo nakapag-upload. Pero po masaya ako ngayon dahil ang ating pong bisita sa araw na ito ay isang tao na malapit sa akin. At dahil po sa kalapitan namin dalawa, parang hindi kami nag-usap sa aming damit. Po ay aking kumare to be. Tawagan po namin ay magkumare kasi gusto naming wag maputol ang aming relasyon. So, pag nag-asawa ang aking panganay ay siyang ninang. Without further ado, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang aking mahal na kaibigan. Looking very young, Miss Olga Escueta. Hi, Mare naman. Thank you for Parang hindi inviting tayo me. nag-usap sa ating Oo nga, damit. Mare, eh. Kumusta ka na, Mare? Ay, Mare, okay naman. Ito, ginintuan tayo ngayon. Kaya nga golden girl naman na Golden tayo. girl. Pero tingnan nyo naman, very young looking. Ay, Sa edad namin, kami po ay nasa 50s na. kumare ko. Mare, kasi syempre di ba, alam ko aktibo ka sa community. Isang community lang po ang aming pinaglilingkuran sa Seoul Filipino Catholic Community. At siya po ang kasalukuyang secretary ng aming community. At ilang term na nga, Mare? Second term ko Second ngayon, term. Mare. Oh. Hindi naman siya gusto ng community kasi pangalawang boto na sa kanya. Mare, naikwento mo kasi, di ba, napagpuntahan natin na meron kang bali napakasakit na na pinagdaanan nung bata ka pa. Pwede bang ikwento mo sa amin ng konti kung ano 'yung nangyari sa iyo na hindi mo akalain na tatayo ka ng maganda ngayon, pero hindi mo akalain na pinagdaanan mo 'yon, 'di ba? Pwede mo ba ikwento sa amin? Okay naman, Mare. Hindi naman masyadong masakit. Masakit lang sa paa, Mare. Kasi ako nung bata, syempre mga magpipinsan kami. So mahilig kaming maglaro. So tabing ilog yung bahay namin. So mahilig kami magtitingin sa ilog, manguha na aratilis, ganyan, titingin ko ano yung nakikita namin sa tulay. So yung paglalaro namin yun, nagtatakbuhan. So nadanggil ako nung isa kong pinsan. So after noon, nadanggil niya ako, nakatuntong kami sa pinaka parang pader, nahulog po ako sa ilog. So gumulong ako papunta sa ilog, pero luckily naman hindi sa tubig. Doon lang sa pinaka niya. Bali parang tapunan ng basura yun eh. Doon lang, hanggang doon lang naman ako nahulog. So sa pagkakahulog kong yun, medyo na damage po yung aking left na leg. Medyo nabali siya, nag-misalign yung buto. So yun, medyo doon napilay ako. Hindi ako nakalakad talaga. Siguro mga 10 years old ako noon, kasi elementary po ako noon nung nangyari yung incident na yun. Saka di ba sabi ng doktor, it's going to be 10 years to recover. Totally healed siya. Pero kailan tinanggal yung mo? Di ba sinimiento siya? Opo, siyempre chinek up ako sa orthopedic kasi talagang totally bali. Ang sakit-sakit talaga, sobra. Tapos sinimento para mag-align uli siya yung aking buto. So siguro ang ano niya is 6 months bago siya uli tinanggal. Tinanggal siya, kasama ko yung aking tatay. Siya din yung kasama ko sa pagpunta namin sa orthopedic na may mga kapitbahay kami talagang tumulong din po sa amin para talagang, syempre mahirap lang po tayo para, kumbaga hindi malaki yung gastos talaga. So tinulungan nila kami para makapasok po sa orthopedic at ma-treat talaga ako magamot doon. So yun, after 6 months na nakasimento yung aking left leg. Napasok po ako noon, pilay, alalay lagi ako ng tatay ko, tapos yung nanay ko, siya po yung nagbabalot ng plastic kasi bawal siyang mabasa. So yun, after 6 months, tinanggal na siya. Talaga pong lumiit yung paa ko. Talagang hindi siya talaga pantay. Kaya talagang pilay ako noon, naglalakad, pilay ang tawag sa akin. Nakasaklay po ako noon during that time. At tapos nung naalala ko yung nag-reminisce sa aking talaga, yung tatay ko, na nung ako ay sumakay na kami sa bus, pauwi na after nung operation, ang dinaretso talaga po ako ng tatay ko dun po sa Landayan, sa San Pedro. Para talagang nagdasal siya doon. Kalong-kalong niya ako at talagang inano niya po ako doon.
Kumbaga parang hiniling na talagang Pagaling ka. gumaling yung anak ko. Talagang, yun yung talagang tumanim sa aking isip talaga yung kabutihan ng magulang natin sa atin. Yung sakripisyo baga nila, hindi matatawaran. Kaya kahit anong ano natin sa ating mga magulang, talagang nandyan lang sila no matter what. Sila talaga yung magko-comfort sa iyo. Kaya talagang Kudos kay tatay, no? Kasi pangkaraniwan ang talagang nagsasakripisyo pagka yung mga bata ay dumaranas ng mga ganyan sakuna is nanay. But that time, your tatay is the one who really with you. Parang kudos talaga, no, sa tatay ni Mare. Kasi naman ang nanay mo noon ay siya ang kailangang matira sa bahay para mag-alaga sa dalawa ko pang kapatid. Kaya syempre, tatay ko lang talaga yung makakasama sa akin pabalik-balik sa ospital. Sino mag-aakala na pilay ka dati? Ngayon lang. Runner po yan sa SFCC. Napakabilis lumakad at kapag merong mga event, siya yung punong obala. Kasi nga po siya yung bali, pagka may mga events, siya talaga yung sige doon, punta rito, punta doon. Para mabalik tayo, no? Kasi syempre, ilang years ka na rin dito sa Korea. Paano ka napasok sa pagbo-volunteer? Ewan ko ba, Mare? Kasi ako, luckily, napapunta ako kay si Marie. Siya yung nagdala talaga sa akin sa Korea. Yung kaibigan namin si Marie. So, siya yung nagdala sa akin sa Korea. Nung nag-message ako sa kanya, luckily na may nahanap siyang sponsor sa akin. At ang natirhan ko naman, ay talagang mga volunteer. Kasi si Ate Tess, lalong-lalo na si Mami, sa bahay ni Mami, doon ako nakatira. Mami Norms. Ayan, shout out kay Mami at kay Norms, Marie. oo. Doon ako nila pinatira sa bahay nila for 1 month. Hanggat wala pa ako nahahanap na bahay. So, mga volunteer siya. So, ako naman, masimba din. So, ayun, kumbaga, lagi kami nagsisimba pag linggo. And then, nakita ko, sa pagsisimba ko, merong nagsiserve na babae, si Jenny. So, naano ko, pwede pala dito mag-serve ang mga babae. Kasi noon gusto ko. Oo. Kasi sa atin, puro lalaki. Puro lalaki, tsaka bata. So, nakita ko si Jenny doon, sabi ko, parang gusto ko rin mag-serve kasi parang sa akin kasi parang hindi ako contented na nakaupo ako lang nagsimba. Nagsisimba. Oo, nakinig, nagsimba. Gusto ko yung mas maigi yung ibibigay kong paglilingkod sa ating Panginoon higit sa lang sa pag-upo. Kumbaga may i-offer pa ako sa kanya. Ang nung pumasok ako doon, nung altar server, ayoko talagang ayokong sumalang na agad. Kasi natatakot talaga ako. Wala akong background sa ganyan So sabi ko sa aking leader, sabi ko, kahit ako na lang yung tagalaban ng mga pinaggamitan ng pare, nung gamit nyo. So hindi naman pwede, kailangan talagang isa lang. So luckily talagang nakuha mo kahit wala akong background doon. Siguro basta yung puso mo ay nandun sa paglilingkod, makukuha at gagabayan ka ni Lord No matter what. Dahil talaga hindi natin alam talaga. Wala naman tayong alam sa mga ganyan. Magsisimula talaga ikaw sa zero. Talagang kasi everything happens for a reason. Kumbaga siguro, yun yung tinawag kanya para makapag-serve. It's one way of giving back, di ba? Sa mga biyayang pinagkaloob sa'yo. Siyempre, kaibigan mo, nadala ka rito na hindi mo naman in-expect. Pero sa Pilipinas, may trabaho ka, di ba? Ano yung naging trabaho mo sa Pilipinas bago ka pumunta rito sa Korea? Ay, sa Pinas, napakaganda po ng trabaho ko. Hindi naman po sa nagyayabang. Medyo maganda ang trabaho natin sa Pinas. Bali, 20 years ako sa company na 20 years ako. So, parang naano na ba ako? So, QA leader ako. So, medyo maganda naman. Sabi nga nung bunso ko, nung umalis ako, sabi niya, ba't aalis ka pa, ma'am? Bunso ko si Oswell. Maigi na nga doon, pa-sigaw-sigaw ka lang. Kumbaga, ano-ano ka lang doon. Diyan, magkakatulong ka. Sabi niya gano'n. Hindi naman ako masyadong sanay. So, sabi ko, okay lang yun kasi lahat naman may reason kung bakit napunta. So, yun nga, nung napunta na ako dito, nagkaroon ako ng amo. Yung naging amo ko, hindi talaga na maging maganda yung term namin, yung mga relationship. May naging experience ka ba na hindi maganda before ka naging maayos? Yung first talagang hindi talaga dahil after siguro 2 months, gusto ko nang umuwi. Nag-email na ako sa aking boss, na baka pwede akong bumalik dyan. Ayoko na, uuwi ako ng Pinas. Kasi talagang stress ako doon. Masyadong demanding, talagang hindi kami nagkasundo masyado. Pero
naiyak ako. Lagi pag uuwi ko, yung mga kasama ko sa bahay, kasi nakalipat na rin ako noon. Ang kasama ko, so sabi niya, Ate Olga, ganyan talaga, magtiyaga ka lang. So talagang tiniis ko na lang na matapos ko yun. So Hindi luckily, talaga madali ang maging OFW, di ba? Talagang mararanasan mo yung ano. Pero, syempre, importante huwag kang mag-give up. Kasi Yun, hindi yun. naman lahat pare-pareho. oo. Alam mo, kung nag-response ng maayos yung aking boss, na sinabi niya, okay Olga, come back. Siguro nakakambak na ako sa Pinas. Siguro may reason din talaga si Lord kung bakit hindi na siya nag-response sa akin. Siguro dahil hindi na siya pwede kasi nga resign na ako eh. So talagang tiniis ko na lang na tapusin. Tapos eventually nakakita ka rin ng magandang trabaho. Yes, very lucky naman dahil yung naging next, hindi pa yung next, pang third pa. Pang third ko, doon na medyo baka Diyos din eh. Nakatagpo ako na maka-Diyos din na every Sunday gusto rin niya na nasa church ako. Mormons naman sila kasi. Mormons pero nirerespeto niya yung ano mo, yung faith mo. Yun naman Yes. importante kasi Yes, naranasan ko din yan, no. Pag sinabi ko na meron po kaming activity sa church, pinapayagan niya ako. Minsan nag-undertime ako, binabawi ko na lang sa ibang araw. Maganda yung gano'n na iba't iba man yung ating relihiyon, importante yung nirerespeto. Respeto. At saka siguro, importante din ang amo natin marunong ding rumispeto kung ano yung pananampalataya natin. And speaking of your faith, di ba? Siyempre, sa pagbo-volunteer mo, na-develop yung faith mo. Siyempre, sa community, hindi maalis yung mga negatibong bagay. Kasi pag wala yan, hindi yan community. Kasi imperfect naman talaga tayo kahit saan. Kasi kung perfecto na tayo, hindi na natin kailangan ng community, di ba? Doon ka tayo kasi nadidevelop yung ating patience, yung ating, ano yung mga napagdaanan mo na dumating ba sa point na gusto mo na ring tumigil sa pagbo-volunteer? Ang masasabi ko, kasi yung una, kasi di ba dati pa naiboto na nila ako. Nung nasa altar server ako naiboto na nila ako as yung secretary, pero hindi ko siya inaccept. Kasi during that time, siguro talagang hindi pa ako handa. Honestly, hindi talaga ako handa. Siguro marami pa akong pagkukulang at marami pa akong dapat ihingi ng kapatawaran bago ko talaga totally i-accept yung responsibility, kasi it's a big responsibilities. Kailangan talaga ng tapat na paglilingkod. So, dapat i-give up mo muna ibigay mo sa kanya kung ano yung the best mo eh. So, yun, talagang hindi ko muna siya tinanggap nung nagkaroon na uli ng assembly. Sabi ko, this is the time. Siguro, pangalawa na kasing pagkaka-elect sa akin. Inelect uli nila ako kahit na nag-decline ako nung una. So, nung pangalawa, sabi ko, I'm ready now. So, talagang inaccept ko na siya. Dahil sabi ko, pinadala siguro ako dito ni Lord para magamit ko yung aking konting karunungan sa aking nalalaman, sa aking trabaho. Kasi talagang, yun yung line ko documentation Kumaga particularly, dun talaga yung medyo knowledge ko. Kaya talagang sabi ko, makakatulong ako, kaya ako binigay ni Lord dito sa community to. That's why inaccept ko siya. So, importante para sa iyo na bago mo tanggapin ang isang bagay, kailangan handa yung puso mo. Hindi lamang yung puso, mentally, Yes. Physically, and then emotionally. At syempre, yung moral mo, di ba? Kailangan ihanda mo rin. At saka, willing ka na isacrifice yung mga bagay na hindi na dapat bilang isang volunteer. So, napakaganda ng prinsipyo mo na yun na talagang pinag-isipan mong mabuti, inihanda mo yung sarili mo bago mo inaccept yung mga ganitong bagay. Ngayon, bilang volunteer, ano yung mga nagbibigay sa'yo ng strength? Kasi, syempre, mahirap, di ba? Talaga nararanasan natin na namimili tayo between trabaho and yung ating service sa community. So, paano mo hinahandle minsan yung may stress sa trabaho, tapos may stress din sa community bilang volunteer? Paano ka nagkakaroon ng strength na kayanin mo despite na mayroong mga ganitong sitwasyon? It's tulad nga ng sinabi ko, yung willingness mo, kahit talagang you have to balance kasi yung trabaho mo at saka yung responsibility mo bilang volunteer at bilang definitely OFW ka dito, talagang pumunta ka dito is to work. Kumbaga, di ba? Yun talaga mo at saka talagang ang focus mo, may mga amo kami, may sponsor kami. So talagang sila yung focus namin. Na sila yung sa amin dito, nagbibigay ng visa. So talagang ibabalance mo
Kasi ako ang ginagawa ko, pagka may mga event na ganyan, talagang kinakausap ko sila. Sinasabi ko na may ganito kami, events, boss, ganyan, ganyan. Basta sinasabi mo lang, papaliwanag Maging mo. honest lang, oo. Honest ka sa amo mo. And talagang yung amo ko naman is sobrang mabait talaga at very supportive po talaga sa akin yung amo ko ngayon. Talagang napaka-bless natin sa pagkakaroon ng ganung mga sponsor. Very ano sila. Talagang iniintindi nila yung Sunday ko. Talagang binibigay nila. Wag lang pag nandyan, kumbaga umalis sila, na kailangan naman din nila tayo. Pero balansehin mo talaga. Kumbaga dapat nasa tamang ano ka rin. Nasa tamang linya din yung gagawin mo. Oo, kasi 'di ba? Wala naman daw ibibigay na hindi natin Oo. kakayanin. So, God will make a way talaga, 'di ba? Pagka nasa puso mo talaga ang pagvo-volunteer. Yes, So, sa yung experience bilang secretary, may mga difficulties ka ba na encounter? Ano yung mga difficulties na encounter mo sa pagiging volunteer mo? Siyempre, mga difficulties lang. Siyempre, pagka talagang yung pagod Yung na time. pagod ka. Oo. Siyempre, sa work natin, bilang isang OFW, domestic, talagang pagod ka sa maghapon. Yung 12 oras ka magtatrabaho. Tapos minsan, you have to prepare, may mga meetings. So, siyempre, iyang meetings naman, gagawin mo pa rin yan eh. O, 'di ba inaabotin kayo ng hating gabi sa meeting? Oo, tsaka i-ano ko pa siya, kailangan ko siyang i-pause dahil maggagawa ko ng minutes of the meeting. Masyado, ibig sabihin, kahit pagod, bibigyan mo siya ng oras talaga eh. Kasi para, Yung dedication. oo, yung kahit pagod ka, bigyan mo siya ng oras. Hindi naman basta gano'n na lang. Kasi isa-sum up mo siya eh. Kung ano yung pinag-usapan nyo, dapat mai-ano mo siya, mai-detailed mo. Pag dumadating sa yung ganung punto na parang feeling mo nade-drain ka na kasi sobrang pagod, ano yung ginagawa mo? Usually talagang nag-ano lang ako, nagro-rosary lang ako every morning. Yun talaga yung guidance ko eh. Na preparation ko yun na start of the day, you have to get ready para simulan mo siya na may Spiritually, pananampalataya diba? agad. So para everything is smooth. Oo, tama. Napakaganda. No? Importante talaga yung talagang yung connection. Oo. Hindi mawawala talaga yung connection kasi pag nawala yung connection, doon mo mararamdaman yung nade-drain ka na, yung spiritual dryness na tinatawag, yun doon mo mararamdaman. So, ang ginagawa mo is talagang kinoconnect mo talaga yung sarili mo. Then, by the way, be connected to God is by praying the rosary. Yes. And then, maganda yun, no? Kasi ako din ganun yung ginagawa ko. Talagang napakalaking tulong na humihingi tayo kay Mama Mary ng tulong. Lalo na kapag ka dumaranas tayo ng mga difficulties sa mga ginagawa natin, sa trabaho, sa community, lalo na sa mga responsibility natin bilang volunteer. So, napaka-importante talaga yung connection natin with the Lord. So, by doing that, doon tayo kumukuha ng strength. Syempre, yung family, di ba? Yes, yung family. So, kaya ka nagpunta rito, yung family mo. So, kumusta naman ang family mo? Paano kayo, syempre, you get in touch with them, paano ginagawa mo para hindi naman maputo yung talagang communication ninyo? Naintindihan naman nila, di ba? Naintindihan naman nila yon. Kahit na, syempre, nung sila bata pa, obviously naman, syempre, nagdamdam sila. Dahil syempre, walang masyadong nag-guide sa kanila eh. Syempre, alam ko, dinamdam yun ng mga anak ko nung sila medyo bata pa. Pero ngayon na medyo malaki na sila, naintindihan na nila yon. Kaya nga yung constant communication, kahit hindi kami nagbi-video call everyday, basta mag-message ka, mga musta man lang, na how are you, ganon, kamusta. Siguro okay na yun at saka makita mo na okay sila. Pati mga parents ko, masarap na sa pakiramdam yun eh. Yung support ng family, importante. No? Tsaka yan, yung bunso ko, yan, normally, lagi siyang natawag talaga sa akin. Nasaan ka ma? Talagang tinatanong niya lagi ako, nasaan ka na? Kamusta ka na? So yun, mga nagbibigay ng lakas sa iyo, inspirasyon ba para patuloy mong gawin kung ano yung talagang goal mo sa buhay. Mahirap po kasi kapag mawalay ka sa pamilya, di ba? Kahit na nandiyan ang social media, iba pa rin talaga yung presence. Pero alam mo, hindi niyo po alam, pwede ko ma-share Mare, na pareho kami pong single parent. So, napakahirap bilang OFW, tapos nagbo-volunteer. So, napaka-importante yung mga pamilya mo na naiiwan mo sa Pilipinas, napakalaki ng suporta sa iyo, di ba? So, yun din isa sa mga pinakamalaking pinanggagalingan ng strength natin. Ngayon, Mare, ano yung masasabi mo sa mga
aspiring o yung mga volunteer na bago pa lang nag-i-start, paano sila magiging matatag sa pagbo-volunteer at halimbawa nagde-decide sila ng volunteer, ano yung mga bagay na dapat nilang isaalang-alang bago sila mag-volunteer. Bago pumasok. Oo, 'di ba? Importante 'yun eh. Kasi minsan wala na pagka kailangan talaga, minsan nawawala na ng ano tawag dito, yung orientation, 'di ba? So pag nandoon na lang, doon na nagkakaroon. So ano yung pwede mong maipayo sa kanila doon sa mga gustong mag-volunteer at yung mga volunteer na lang naman ngayon na bago pa lang para maging matatag sila sa kanilang pagiging volunteer. So, yun, talagang hindi naman kasi po biro-biro ang mag-volunteer kasi yung iba, ine-expect nila na once na volunteer ka, lahat ng benefits ibibigay sa iyo ng community. Mali po kayo. Oo, tama. Mali po kayo doon. Yun na expectation ng iba kasi eh. So, once na nag-volunteer ka, sabi nga, you have to share your time, talent, and treasure. Yan yung importante. Dapat unawain mo yan. At syempre, unang-una, yung faith mo dapat buo. Buo kay Lord na hindi ka nagkukuli. Masabi lang na mag-volunteer. Oo, na mapasikat ka. Ganun hindi pagpapasikat mo ang volunteer. Sacrifices din po yan. So you have to share your talent, time, and treasure. So dapat talaga marunong kang umintindi kung ano yung pinasok mo. Kung ano yung vision, mission ng community na pinasukan mo, dapat isa puso mo at isa isip mo. Dapat alam mo bago ka pumasok sa isang community or grupo na pinapasukan mo. Napaka-importante po niyan. Hindi biro-biro na mag-volunteer. Tama, no? Hindi madali ang mag-volunteer. So kailangan talaga yung tulad ng sabi ni Kumari na handa ang puso mo at ang isip mo. At syempre, spiritually connected ka talaga sa Panginoon. And then, syempre, may mga imperfections tayo. Pero huwag mong isipin yun kasi si Lord naman, kapag ka tinawag ka, siya yung bahala. He will make a way para maging karapat-dapat ka sa pagbo-volunteer mo. Kasi hindi naman tayo tinawag dahil tayo ay magaling o tayo ay perpekto. Tinawag tayo dahil mayroong gustong may plano ang Diyos para sa atin. So, ito ay para ding isang bukasyon, 'di ba? Na kailangan mong pagtuunan talaga ng pansin ng buong puso mo at buong pag-iisip mo. So, bilang volunteer talaga napaka-importante po 'yun. Any further addition sa ating mga volunteer? Sa ating mga volunteers, lalo na sa mga medyo nanghihina na dyan, yung sigasig ba at sigla. Wag mawala. Wag nating walayan dahil kapit lang po tayo dahil isa lang nag-volunteer tayo is unang-una is para kay Lord. Hindi naman po tayo nag-volunteer ng para kung kani-kanino lang. Nag-volunteer tayo unang-una is para to serve the Lord and to our fellows. So, kung ano man yung minsan naririnig natin na hindi maganda, kailangan maging open-minded po tayo. Be mature enough na po. Medyo mature naman tayo lahat na eh. Oo, tsaka it's not for entitlement talaga, 'di ba? Kasi lahat ng 'to ay bigay niya. Hindi ito sa atin. Itong mga katungkulan na 'to, itong mga privilege na tinatawag ay hindi sa atin. Ipinagkaloob ito ng Panginoon para i-share at iparamdam sa iba. So, napakaganda ng mensahe ni Kumari na talagang sa pagbo-volunteer, buong puso nating gawin at wala tayong hinihintay na kapalit. Kasi kumbaga ito lang yung pwede nating ipagkaloob sa Panginoon. Sa mga biyayang pinagkakaloob niya sa atin, kung tutuusin, napakadaming pribilehiyo dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya bilang volunteer, so napaka-importante yung mga sinabi niya na magandang tips sa mga volunteer dyan, lalo na yung sinasabi niya na nanghihina na po tayo. Ang isipin po natin, it's a commitment to the Lord at hindi po ito sa tao. At kung ano man po ang mga kahinaan natin, itaas lang po natin sa Panginoon. At in time, 'di ba, yung mga kahinaan natin na ito ay magiging kalakasan natin. Magpapalakas sa atin. 'Di ba? Amen. Nako, thank you, Mare. Ang dami naming natutuhanan sa iyo bilang isang volunteer at bilang isang single parent. Alam ko napakahirap pero andyan ka, kinakaya mo at panatilihin lang nating maging masaya, di ba? Always be happy. Always be happy. Stay Tsaka, happy. be positive always. Yan. Yun ang importante sa atin. Every time, be positive. Lahat ng nangyari sa atin is may reason yan eh.
Yan. Diba? Thank you, Mare. Nako, maraming salamat. Thank you din, Mare, At- sa iyong pag-invite sa akin being one of your guest sa iyong Soul Speak. It's my pleasure lagi. O, sige, Thank bye-bye you. sa inyong lahat. Thank you.